Father God, we praise and honor you, Panginoon. Lord, maraming salamat po ang kami muling pinagtipon upang makapakinig ng iyong salita. Bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom at knowledge upang mas matutunan natin. I pray for healing and strength na tumayo sa harap ng aking mga kapatid, Panginoon. Bigyan niyo po ka ng kalakasan upang makapag-share at makapagbalik dito sa bahay panambahan, Panginoon. Panginoon, we know na in every praying, merong rainbow na kaharap namin, Panginoon, for all the years ng survival mode namin. Panginoon, we pray for revival ngayong taong 2024. Amen. Tayo po ay makibukas sa Deuteronomio 8:18. Sinabi niyo dito, kung hindi niyo aalalahanin ng Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagpapagtibayin ng kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya na sa araw na ito. So sinasabi po dito, lahat naman po ng bagay ay nagagaling sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka ngayon, hindi mo pwedeng matalino ka dahil ikaw ay yun. Dahil lahat naman ito ay nagagaling sa Panginoon. Lahat ng kinakamtan natin, pinatamasa natin sa buhay natin ngayon ay nagagaling sa Panginoon. Maaaring malakas ka ngayon, pero just one click, kaya-kaya alisin ng Panginoon yan. Maaaring sagana ka sa buhay ngayon, nakakapagtrabaho ka, pero you'll never know kung anong darating sa mga darating na bukas. Pero if you keep the faith, sigurado hindi tayo papabayaan ng Panginoon. So, ano ba talaga yung motibo natin when we give? Ano ba yung motibo natin kapag tayo ang nagbibigay? Ang motibo mo ba kapag ikaw ay nagbibigay ay para ikaw ay umaman? Ang motibo mo ba ay para magkaroon ka ng magandang bahay? Ang motibo mo ba kapag ikaw ay nagbigay ay magkaroon ka ng maraming pera? So, hindi daw po dapat ganun ang ating motive. As Christians, ang motive po natin, we give because God gives, no? Nung tayo ay nagbibigay kasi ang Panginoon ay binibigyan lamang tayo. No? Kaya nga sa John 3:16, binigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na si Kristo na nagligtas sa atin sa kasalanan ng siya ang daan upang makarating tayo sa lulungan ng Panginoon. So sa Luke 12:15 naman po, sinabi sa dito na ang sinabi niya sa kanyang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. So useless lang daw po. Siguro yung useless ang life mo kapag wala ka sa Panginoon, no? Kaya mag-iwas-iwas po tayo sa pagiging sakim, pagiging madamot, yung meron ka naman pero ayaw mo magbigay. Meron ka naman itutulong sa kapatid mo, meron ka naman ibibigay sa magulang mo, pero hindi mo siya binibigyan. Nakikita mo ng hirap ang kapatid mo, hirap ang magulang mo, meron ka naman nakatago sa pitaka mo. Why don't you give? No? Because sa pagbibigay, hindi lang naman you may be, sige, give ka ng give sa mga ibang tao, pero sa pamilya mo, madamot ka. Maaaring bigay ka ng bigay para oo, galing niya, nagbibigay siya sa ganyan, sumusuporta siya sa ganyan, pero sarili mong kapatid, hindi mo matulungan. Sarili mong ama, hindi mo siya mabigyan, no? Although we have our own lives, no? Huwag po natin kalimutan ang ating mga magulang, kasi sila naman mga magulang. No? Kung hindi mo, sabi nga ni Lord, paano mga bibigyan ng malaki? Kung for example na 200, 500, 1,000 hindi mo mabigay, paano pa ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon yung mas malaki? So kung hindi natin kayang ibigay yung para sa Panginoon dun sa maliit, mas hindi natin mabibigay yung sa mas malaki. Kasi pag nasasabi natin na, sige, for example, tumama ka na loto, ibibigay ko sa kanya. Bibigay ko yung 10%, for 400 million, 4 million ibibigay ko. Mas hindi mo na kayang ibigay yun. Kasi doon pa lang sa maliit, hindi mo na siya kayang ibigay. So kapag tayo ay nagpa-practice ng generosity, ano yung naaalis sa atin? Yung pagiging generous na bibigay ka. So naaalis daw po sa atin yung sin of greed, kasakiman, yung pagiging selfish mo, pagiging materialist mo. Kasi ang generosity, it leads to prosperity. Para tayo ay mag-prosper, kailangan tayong maging generous o mapagbigay. Sabi nga sa awitin kanina na kayang-kaya tayong pasaganain ng Panginoon. Kayang-kaya niyang ibuhos ang malaking pagpapala sa atin. Hindi lamang in terms of money. Maging generous ka din sa love. No? Yung asawa mo, pakita mo na mahal mo siya. Love is free, no? Love is free.
Yung time mo, ibigay mo sa pamilya mo instead na makipagbarkada ka, why don't you give it sa family mo? No po, yung love, time, talent, yung talento mo, ibigay mo sa church, yung pagmamahal mo sa pastor, ipakita mo sa mga kapwa mo tao. Kasi free naman ang love at time, no po? So, at times, hindi po natin maiwasan na we suffer from sufferings, nakaka-experience po tayo ng kagipitan, kapulutan, mga trials, pain, suffering. So, lahat po yan, lagay lang natin sa kamay natin. Lahat ng pain, suffering, pagkulangan, paghihirap, yung kasakitan sa katawan, i-lift lang po natin lahat yan sa Panginoon, i-lift natin sa tulungan ng Panginoon, i-surrender mo lahat sa Panginoon, at sumunod lamang tayo sa kanyang salita, magtiwala at sumunod sa utos niya, at tiyak ang generosity na, ang pagiging generous natin ay magpo-prosper. Kaya tayo po lahat ay magbigay.